Ngayong gabi sa Anggulo, tampok si Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ang kaisa-isang anak na lalaki ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Bata pa lang si Bongbong Marcos, bahagi na ng buhay niya ang politika. Lumaki siya sa madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Dahil sa diktatorya ng kanyang ama, napatalsik ang kanilang pamilya sa pwesto noong 1986. Mahigit 2 dekada na ang lumipas, sariwa pa rin ang pilat na iniwan ng kanilang rehimen na hanggang ngayon hinaharap ng kanilang pamilya. Magandang gabi sa inyong lahat. Ito ang Anggulo. (1986) nang patalsikin ng libo-libong mga Pilipino ang mga Marcos sa pamamagitan ng EDSA People Power Revolt. At sa kanilang pagbabalik, sila'y inusig ng publiko dahil sa umano'y katiwaliang naganap noong Pangulo pa si Ferdinand Marcos Sr. Maaring maihalin tulad ang karanasan ng pamilya Marcos sa naging karanasan ni dating Chief Justice Corona. Ang tanong ng ilan, isa ba ito sa dahilan kung bakit ibinigay niya ang kanyang simpatsya kay Corona sa nakalipas na impeachment trial? Nitong nakaraang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, isang bagay ang minimithing makamit ng mga taga San Pedro, Laguna. Ang kilalanin sila bilang isang ganap na syudad. At ang isa sa mga susing inaasahan nilang magbubukas ng pinto para rito, Ikinagagalak ang iharap sa inyo ang chairman ng Senate Committee on Local Government, Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bilang pinuno ng komite sa local government, si Senador Marcos ang siyang nangangasiwa upang maging ganap na syudad ang San Pedro. Masama ang panahon ng umakyat sa entablado ang senador. Ito po yung ulan ay tinatawag namin dati Marcos Weather. Dahil pagka ang isang Marcos ay tatayo para magsasalita, habang nagsasalita ang Marcos, tignan niyo po, nawawala ang ulan. At ilang sandali lamang, tumigil nga ang ulan. Ang kalayaan ay dapat na may katumbas na katiwasayan ng buhay dahil higit na masarap tikman ng kasarindan kung hindi kumakalam ang sikmura. Bago tapusin ang kaniyang talumpati, binigkas niya ang mga salitang unang sinambit ng kaniyang ama noong una itong naging presidente. This nation can be great again. Buhay si Senator Marcos! Ang tinahak na landas ng dating Presidente Marcos, tila tinatahak ngayon ng kanyang junior na senador. Ang dugong Marcos na dumadaloy raw kay Bongbong ang sinasabing isa sa mga dahilan kung bakit nitong nakaraang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona, isa si Senador Bongbong Marcos sa 3 senador na bumoto para ipawalang sala ang dating punong mahistrado. On the arguments presented and on the ground that the presumption of innocence has not been overcome, I vote to acquit the Chief Justice of the Supreme Court. Bago kayo naglabas ng verdict, kaliwat kanan yung surveys at ang dami talagang surveys nagsasabi na conviction. Hindi ba kayo natakot na kakaiba yung pananaw nyo sa pananaw ng maraming tao? Ang katungkulan ko bilang Senator Judge ay makinig sa kaso, makinig sa ebidensya at mag-decide kung guilty o hindi. Kung survey ang susundan, ba't pa tayo nag-trial? Di magpa-survey na lang tayo, di yun na lang yung maging verdict. Mas mahalaga sa akin na nakikita nila na tapat naman ako sa aking ginawang trabaho bilang Senator Judge. Hindi kaila sa taong bayan na ang pamilya Marcos mismo ay humarap sa mga kasong katiwalian matapos mapatalsik sa pwesto si dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1986.
Ang naging kalaban nila noon, si dating Pangulong Corazon Aquino, ang ina ni Pangulong Noynoy na lantarang ipinakita ang pagkadismaya sa dating Chief Justice. How would you react, sir, dun sa ibang may nagsasabi na inakwit mo lang just because anti-Aquino ka daw? Yeah, I know that marami magsasabi nun. Pero hindi totoo yun. The political history between Marcoses and Aquinos. But they're mistaken because that played no part. It played no part in my decision. Paulit-ulit na gustong ibalik yung oras sa 1986 eh. Hindi na 1986, 2012 na. Iba na ang usapan niya. Lumang tugtugin na raw ang balitang hidwaan ng mga Marcos at Aquino. 24 na taon na ang lumipas mula noong 1986. At para kay Senador Marcos, malinis ang kanyang konsensya. Walang pinagbago sa pagkailalim ng sino man presidente, kung sino at saka sino man senador. The fact that there is an Aquino in the palace makes absolutely no... I know mahirap pa niyo at sasabihin na hindi totoo. Pero talagang totoo ito. Nag-usap na kayo, sir, ni Presidente? I mean, nagkakausap kayo about legislation? Wala. Hindi. Never pa, sir? No, never. Ngunit hindi man nakakapag-usap si Pangulong Aquino at Senador Marcos, saksi naman tayo sa palitan ng patutsyada nila sa media. The celebration of the events of 86 just remind us how much work needs to be done. Sabi ko nga, kung hindi nag-EDSA 1, kung natuloy yung mga plano ng aking ama, palagay ko na para tayong Singapore na ngayon. Nagkaroon sila ng pagkakataon na para magkaroon tayo yung may angat ang ating ekonomiya. Pero yung resulta naman ho talaga. After 14 years, from 72 to 86, tayo di ba napapag-iwanan na ng lahat. At hanggang sa ngayon, dami pa rin ho nating binabayaran na pinagmulan. Mali panunungkulan. We will have to, maybe we'll discuss it over a cup of coffee one day. Ayoko magsalita dahil sasabihin ang personal at todo. Ako po'y hindi pa Pangulo. Ano naman po niyo yung opinion ko. Personal ko, hindi pa rin ho nagbabago. Ayon sa kasabihan, history repeats itself. At sa politika ng Pilipinas, isa itong matingkad na katotohanan. Taong 1968, nang maging senador si Benigno Aquino Jr. sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Taong 2010, nagbaliktad ang tadhana. Ang apelyidong Pangulo noon, senador na ngayon. At ang senador noon, Pangulo na ngayon. Bagamat tila limot na ng marami sa atin ang nangyari noong dekada 70 sa ilalim ng rehimeng Marcos, para kay Eta Rosales, kasalukuyang chairman ng Commission on Human Rights, hindi dapat kalimutan ang mga aral ng nakaraan, lalo na noong panahon ng diktatorya. Bongbong Marcos is an intelligent young senator. He has all the right to run for whatever position. That is his right. Alam mo, he may be technically capable. Siyempre, no, marunong siya magpaliwanag. Pero ang pinaka-esensya ng usapin dito, para kanino ka? Para saan ka? Ang tingin namin, gusto niya maging presidente sapagkat pagka ganun, babaguhin nila yung kasaysayan. Dahil openly, sinasabi ni Bongbong Marcos, walang kasalanan ng tatay ko. Pero did you take it as your responsibility na ikaw ang magbabangon nga doon sa pamilya nyo after the 1986 experience? Not particularly. I mean, I knew I had a part to play. I tried to play that part as best as I could. But, you know, we are all political personalities, let's say. Ang sa tingin ko, we'll have to do something. May gagampanan ako sa pagtulong sa pamilya. Sa nabuong reputasyon ng mga Marcos sa kasaysayan ng Pilipinas dahil sa martial law, magpapatuloy raw sa serbisyong bayan para maisalba ang nadungisang pangalan. Our family was put on this earth to serve. Whatever we are as Marcoses, it came from the people.
7 taong gulang si Ferdinand Bongbong Marcos nang manirahan ng kanyang pamilya sa pinakasikat na tahanan sa bansa, ang Malacanang. Natutunan niya ang pasikot-sikot ng politika mula sa kanyang ama. Kaya naman hindi na raw nakapagtataka kung sinusundan ni Bongbong ang mga yapak nito. Isang mahabang linya ng mga Marcos at Romualdez ang sinusundan ni Senator Bongbong Marcos sa politika. Naging Gobernador Silio at Justice of the Peace ng Batak si Fabian Marcos noong 1898. Ang anak nitong si Mariano Marcos, ang lolo ni Bongbong, 2 beses naging congressman mula taong 1925 hanggang 1931. Ang kanyang amang si Ferdinand, taong 1949 nang nahalal sa Kongreso. 3 beses siyang naging congressman bago umakyat sa Senado noong 1959. Ang kanyang tiyahing si Elizabeth Marcos Quillon ang naging unang babaeng vice-gobernador at gobernador naman ng lalawigan. Namuno siya simula taong 1971 hanggang 1983. Taong 1980 naman nang sumabak si Bongbong sa politika nang mahalal siya bilang vice-gobernador ng kanyang tiyahin sa edad na 23. 3 taon ang makalipas, siya na ang umupo sa pwesto ng pagkagobernador. Hanggang magwakas panandalian ang pamamahala ng mga Marcos matapos ang EDSA Revolution noong 1986. Dynasty, sabihin natin, o yung pamilya na laging naboboto, laging nahahalal, ay hindi nila ginagamit yung kanilang posisyon para makatulong. And then it's a bad idea. Pero kung yung pamilyang yun talaga naman tumutulong, then it's a good idea. Ngunit muling pumaimbulok ang pangalang Marcos sa politika makalipas ang mahigit 1 dekada matapos ang EDSA Revolution sa pamamagitan ni Bongbong Marcos. Nahalal bilang congressman ng Ilocos Norte si Bongbong noong taong 1992 at kinalaunay naging gobernador naman sa loob ng 3 termino mula taong 1998 hanggang taong 2007. Alam mo, galit sa amin yung kalaban namin sa politika eh. Yung taong bayan, hindi galit sa amin. Alam ko. You were confident mananalo kayo sa unang takbo niyo? Oo. I was quite confident because sinigurado ko, isipin mo kung natalo ko. Di tapos na kami. Tapos na kaming pamilya ko. His death, let it not be a joke. It's becoming a fiesta of jokes now. And Ang dating First Lady naman na si Imelda, naging Congresswoman ng Leyte taong 1995. new government listens. Pagkatapos, ang panganay na kapatid ni Bongbong naman na si Aimee ang nahalal sa pagkagobernador noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Nakaupo rin bilang congresswoman ng 2nd distrito ng Ilocos Norte si Imelda ngayon. Ang disadvantage na Marcos muli ang nagro-rule sa Ilocos region ay para bang sinasabi natin sa Pilipinas at sa buong mundo na wala nang may ibang kakayanan at karapatan na mamuno maliban sa iilang pamilya lang. Nakakalungkot ito at paligay ko ito ay disbentahe ng ating politika. Isa sa mga pinakamayayamang politiko sa bansa ang pamilya Marcos. Sa ngayon, pangalawa sa pinakamayaman sa Kongreso si Imelda Marcos na may 932.8 million pesos ayon sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Si Senador Bongbong naman, 3ong pinakamayaman sa Senado na may net worth na halagang mahigit sa 364 million pesos. Hindi kaila sa mga Marcos na maraming tanong hinggil sa kanilang yaman. Noong 2003, nagdesisyon ng Korte Suprema na kung susumahin na naging lehitimong sweldo ng mga Marcos sa pagsilbi sa gobyerno mula 1966 hanggang 1986, ang kabuoang yaman nila ay aabot lamang sa 2.3 million pesos. Kamakailan lamang, nagdesisyon ang Korte Suprema na ibalik bilang akusado ang mga anak ni Marcos sa ilang mga kasong kinasangkutan ni Imelda at Ferdinand. 26 na taon na kaming ini-inspeksyon, sinasabi kung ano-ano. So,
this is nothing new to us. I will faithfully and conscientiously fulfill the duties of President of the Philippines. 7 taon pa lang si Bongbong nang maluklok sa pagkapangulo ng bansa ang kanyang ama noong 1965. 9 na taon pa lang noon si Aimee at 4 na taon naman ang kanilang bunsong si Irene. The first night we spent was New Year's. Sabi, okay dito. Kahit anong hingin natin, bibigay. Hingi ka ng ice cream. May ice cream ba? Meron. Alauna na umaga, kumakain kami ng ice cream. So that was yun ang introduction namin sa palasyo. Lumaki sa karangyaan at magarbong estilo ng pamumuhay sina Bongbong Marcos at ang kanyang mga kapatid. We would go to Sierra Lakes or we would ski in Paway, sa Ilocos, o kung sa Leyte, whatever. So skiing. Kasi gusto niya laging active. Kung minsan, pag biglaan, papasok niya sa kwarto ko. Sabi niya, what are you doing? Sabi niya, I just have these things to do. Diyan, titignan niya. Oh, sige, let's watch a movie. Manood kami ng sine doon sa palasyo. September 13, 1957, nang isilang si Bongbong. Ang kanyang palayaw galing daw sa itinawag sa kanyang ama noong leader pa ito ng mga gerilya noong panahon ng Hapon. Anong ugali niya ang nakuha ninyo tingin niyo? Ugali? Siguro study habits. Yung basa ng basa, aral ng aral. Kailangan mag-isip ng malalim. Yan ang mga leksyon niya sa akin. Huwag kang matatakot na nag-iisa. Matapos mag-aral ng elementarya sa Lasal Green Hills, pinadala si Bongbong Marcos sa Worth School, isang boarding school sa Inglaterra. You get into the usual things that nakipag-away ka sa isa, o nagdadadaldal ka habang study period, just use nothing. Nung panahon yun, pinapalo pa kami. Pinapalo pa kami nung pare. Pagka sinabi, you go and see the housemaster, papaluin ka nun. Political Science, Philosophy at Economics ang kursong kinuha ni Bongbong sa Oxford University nang magkolehiyo. Kumuha rin siya ng Masters in Business Administration sa Wharton School of Business sa University of Pennsylvania sa Amerika. Bagamat sinisisi pa rin hanggang ngayon ang mga Marcos sa marahil pinakamadilim na kabanata sa kasaysayan ng bansa, wala raw gustong baguhin ang senador sa kanyang naging kapalaran. Walang idinulot sa akin ang pagka-Marcos ko kung hindi swerte, pagmamahal, pagsuporta. Yun, lahat yun naramdaman ko as part of being a Marcos. Nasa dugo na nga raw ni Ferdinand Bongbong Marcos ang politika. Ilang henerasyon ng mga kamag-anak niya sa magkabilang panig ng pamilya, mga politiko. Kaya naman kabisado na raw ni Bongbong ang mga pasikot-sikot sa mundong ito. Diskarteng natutunan daw niya mula sa kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Marcos. Nang samahan namin si Senador Bongbong Marcos sa kanyang unang pagbisita sa Lubang Island sa Occidental Mindoro. Mainit na tinanggap ng mga taga-Lubang ang senador. Sanay na raw si Senator Marcos sa mga ganitong okasyon. Politika na raw kasi ang kinamulatan niya mula pa noong bata pa siya. Nang makarating sa bagong gate na kanyang ipinagkaloob para sa mga estudyante doon, sinimula na ang pagbasbas. Sa ikalawang paaralang binisita ni Bongbong sa Lubang, nagpakitang gilas ang mga estudyante sa senador. Matapos ang demonstration, dumiretso na ang senador sa Lubang National High School, Tilik, upang pasinayaan ang multipurpose building na ipinatayo niya dito.
Hinihingian ako ng mga school room, mga school supplies, mga ganyang klaseng bagay. Tinitiyak ko na kahit papano makahanap ng paraan na makatulong. Dahil ito para sa akin, lagi kong tapat na paniwala na ang edukasyon ay ang pinakamahalaga. 2 milyon ang inilaan na pondo ni Senator Bongbong Marcos para sa 2 proyektong ito. Ang bawat senador ay mayroong 200 million pesos na pondo para sa kanilang mga proyekto. Noong nakaraang taon, umabot sa 100 milyong piso ang pondong nagamit ni Senator Bongbong mula sa kanyang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Mahigit 50 milyong piso ay inilaan niya sa infrastruktura sa iba't ibang lalawigan, pero halos kalahati ng pondo sa infrastruktura ay napunta sa baluarte ng mga Marcos, ang Ilocos Norte. Samantala, Mayo ng kasalukuyang taon, tinatayang mahigit 15 milyong piso na ang kanyang nagamit sa pondo. Lahat ng ito ay inilaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Mula kabataan niya, nasa sentro na siya ng atensyon ng publiko. Nung panahon na yun, ang issue kami mismo. Hindi namin maisasagot yung issue na ganun kundi sa larangan politika. So you have to have a way to be able to answer all these critics, to be able to come after 86. Isipin mo yung, maalala mo, init ng panahon na yun. Kung batuhan kami ng mura ng mga kalaban namin, ganun-ganun na lang. So kailangan mo masagot. 1 taon matapos maupo bilang kongresista noong simula ng dekada 90, ikinasal si Bongbong kay Lisa Araneta noong April 17, 1993. Nagkakilala ang dalawa sa isang trial ng pamilya Marcos sa New York. Nagkataon na yung isa sa abogado namin na tumutulong sa amin, kaklase ni Lisa sa law school. So pagka nasa courthouse siya, dumadaan-daan siya, yun, nakilala ko. At saka hindi, matagal bago kami nag-date, mga 3 taon pa. Nagkaroon sila ng 3 anak, sina Ferdinand Alexander, Joseph Simon, at William Vincent. Tulad niya, pinag-aral niya rin sa Inglaterra ang kanyang mga anak. Ayaw raw kasi ng senador na lumaki sa magulong mundo ng politika ang mga bata. I think it was a good decision because the boys are turning out okay. Kasi kailangan nilang lumaki at mag-aral na hindi masyadong magulo. Hindi masyadong magulo yung kanilang pag-iisip. Kailangan makapag-concentrate. Iniisip ko pag nandito, hindi sila makapag-concentrate na mabuti dahil yung mga issue sa politika, papasok doon, Marcos pa man din, yung mga anak ko, Marcos talaga. Noong una, nahirapan daw si Bongbong na ipaliwanag sa kanyang mga anak ang mga nangyari sa kanilang pamilya. Those are the parts na hindi ko gusto nung bata ako. But that's part of it. There's no way around it. Just get used to it. It doesn't mean it's true. It just means that that's what they're saying about us. Doesn't mean it doesn't mean it's true. It just means that they're lying. So now you know they're liars. You just see the difference between what is reality and what's not reality. And you're smart enough to understand. So mukhang naintindihan nila. Wala raw pressure sa mga anak niya na pumasok sa politika, hindi gaya noong bata pa siya. Nasa sa kanila yun. If they decide to go into politics, then that's up to them. Hindi ko sila pipilitin. Pero kung pamasok yan, tutulungan ko sila sa lahat. Halos 1 dekada nang naging gobernador ng Ilocos Norte si Bongbong. Naniniwala siyang malaking pagbabago ang kanyang naiambag sa kanilang tinubuang probinsya. Crop, livestock, and fisheries. So, yun ang trinabaho namin, yung 3 yun. Para at least may solid foundation yung ekonomiya ng probinsya. Lahat ng tao kumikita. Hindi kaya yaman sa pagtatanim ng palay. So, sabi ko, we need more income. So, naisip ko, tourism. Yun ang pinakamabilis eh. Mula sa pagiging 3rd class, naging 1st class province ang Ilocos Norte. Sa dami ng pinagdaanan ng senador, tila isang mahabang paglalakbay ang tinahak ni Bongbong sa mundo ng politika. Pag binasa natin yung kanyang dinaanan sa politika, malinaw na iisa ang pahahantungan nito. Ito ay yung pag-akyat dun sa dulo ng isang political ladder. At ano po yung At ang dulo niyan ay ang pinakamataas na posisyon sa bayan.
Pero nang tanungin namin mismo ang senador sa kanyang planong pagtakbo bilang vice-presidente sa 2016, Ito yung sagot ko, hanggat may lupa, tatakbo. Pero yun nga, surprise. I will run for something. I don't know what yet. I will run for something in 2016. mula pagkabata hanggang ngayon, politika na ang naging buhay ni Bongbong Marcos. Nananatili ang posibilidad na susunod siya sa yapak ng kanyang ama. Pero ang tanong, nagbago na nga ba ang tingin ng publiko sa pangalang dinadala ngayon ni Bongbong Marcos? Buhay politika ang kinagisna ni Senador Ferdinand Bongbong Marcos. Kahit napatalsik sa EDSA People Power Revolt ng 1986, nakabalik pa sila sa pwesto. At yan ang layuning nais nilang ipasa sa mga susunod na henerasyon ng kanilang pamilya. Nalinisin ang nabahirang pangalan na ngayoy nakaukit sa ating kasaysayan. Ito ang Anggulo. Magandang gabi po sa inyong lahat.